What if may the purge sa Pilipinas? Day 1, nag-announce ang gobyerno, 12 hours, walang batas, walang pulis, walang huli, lahat ng krimen legal. Akala ng buong mundo magka-chaos. 6 p.m, nagsimula ang purge. Unang nangyari, walang pumatay. May nagnakaw ng wifi ng kapitbahay. 5 bahay, sabay-sabay. Finally, walang password. Day 3, pangalawang purge, mas handa na lahat, may plano na. Yung kapitbahay mo, nag-stock ng Tupperware. Bumasok sa bahay ng isa pang kapitbahay. Kinuha lahat ng Tupperware na hindi binalik since 2019. Akin na to, at ito, orokan ko to, may takip pa. May isa, pumasok sa LTO, kinuha yung lisensya niya na 8 months ng processing. Tapos na ang purge ko. Day 5, nag-level up na, may grupo. Sinakop ang Jollibee. Hindi nagnakaw ng pera, Chicken Joy lang. 100 buckets, lahat ng branch sa QC, ubos. May isa pumasok sa Meralco, pinalitan yung metro niya ng 0. Simula ngayon, libre na kuryente ko. Yung mga tambay nakakapagsimento na sa labas ng bahay nang hindi naka-t-shirt. Ito ang tunay na kalayaan. Day 7, huling purge. May lola, lumabas, 11 p.m. Isang oras na lang. Bit-bit ang listahan. Pinuntahan lahat ng kapitbahay na may utang sa kanya. Kumatok, isa-isa. Anak, purge pa. Bigay mo na ang bayad mo ngayon. Lahat nagbayad, mas takot pa sila sa lola kaysa sa purge. Habang nanonood ka sa bintana, may lumapit sa'yo, si Rizal pala. Tiningnan niya yung lola tapos sabi, "Kung purge ang power mo, ano ka kung wala ito?" Sabi mo, "Sir, may utang din po ba kayo sa lola? Kasama kayo sa listahan eh." Lumakad na siya. Day 10, natapos ang purge, walang namatay, 0. Ang pinakamalaking krimen, 300 na pandesal, ninakaw sa bakery, hindi pa nahuli hanggang ngayon,